kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alright, so nato na oras sa kabarangay, medyo na kita. 15 minutos na nakalabay alas 9, maupay ng morning. Happy Monday morning, Sangkay. Welcome hato na taramdan na Sumat Este Hanon. Monday kita yan na, Monday edition.
Fresh nga pagtikang para nato na 1 week na mga trabahoon. Week kay last week na mga yan ini hito na bulan, hito na Pebrero. Maawaray la pakapira adton month of February. Sige, ba ang tanan ba na accomplish adton mga borohaton February? O kuno ati pen kay yan na ngayon nga February nga daman lahiton ka 28. Salit may nakita din na kikita nga mga post nga nasering holiday iton February 29 nga dahiton ka 31. Kawaray man 29 nga dahiton ka 31. Paano na lang adto na mga magbo-birthday ito na February 29. May dako first cousin nga ito niya birthday February 29. Sanglit waray nakakapan birthday. Waray kasi di dahiton iton leap year every 4 years ba yan? Waray man kasi di da ito na 29. So, di din nalahira hiton katut nga hiton February 28. Pero kay 29 la waray man March 1 na. Balitaw sige la kumusta? How was your weekend? At ipen pumida ito na iyo kahampang pari na ngadlawhan na Monday ato na taramdan na sumat estihanon. Kabakyang naton didi Master Control Engineer Alcuin Baldonido kanina Engineer RV kinalasan kita dali balitaw transmitter Chief Tig Joey Policarpio pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga kita hito na kaala sa Jess. Oo, hilaba pa ini nga oras aton na pag hiro himang rawan para yun ang adlaw mga notisya dirilati ka nga diniha aton dapit kundi hagawas pa hanaton probinsya silingon tagihapon iton kauluhan nga mga notisya. I-acknowledge sa laan na ito nato na nag-uusaan nga ka-live stream Maria Jelina Lihion. Maupay nga morning. Ito adala iratag sa nga panimalay. Good morning. Maupay ito na ato na panahon niya na nag-e-effort Mr. Sun nga makashine. Pero diri good tapuran kay orooni na natarihti. Hala daw adahin picture an infographics iton DUST Pag-asa an kananya na ini nga adlaw may dako ba dida na send waray adton pamamatian anay naton ngayon adton pa-forecast adton DUST Pag-asa pinaagi kan weather specialist Alzar Aurelio. Ano ba ito na magiging kamutang hiton ato na panahon pari na nga adlawhan na Monday, February 23. Nasa ring ito na Pag-asa share line. Damo ngay andaman adto na ginbabaha hangin nga weekend dito dapit hamay Luzon gan sugad man Mindanao. Share line ito nakakaepekto sinirangan nga bahin hiton Southern Luzon nga na Visayas samtang Northeast Munzo naman nahibibilin nga parte hiton Luzon ini nga pagtaga easterlies an kakulup di ba kamauran so dinhi aton easterlies ngani kagabi may kita mga pa heavy rainfall warning upod kita adton Eastern Samar ala daw aton ibalik an kanina inihan aga ni Mr. Alzar Aurelio weather specialist para maahibaruan natin ito pa weather forecast para yan ang adlawhan na Lunes, Pebrero 23. Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Monday, February 23, 2026. Ang shear line ay kasalukuyan na apektuhan ang silangang bahagi
ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, yung amihan, kasalukuyan mahinang epekto nito, kung saan naapektuhan ang nalabing bahagi ng Luzon. At yung easterlies, ito yung mainit na hangin na kung saan nagdadala ito ng malinsangan na panahon. Kung saan naapektuhan ang malaking bahagi ng Mindanao. At sa mga oras ito, wala po tayo na monitor o binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa susunod ng 2 hanggang 3 araw, itong mahinang amihan ay patuloy na hihina ito. Kaya bukas, inaasahan po nating walang amihan na makakapekto sa ating bansa. Samantala, yung easterlies ay inaasahan po natin na magpapatuloy ang mga kapekto sa ating bansa. At sa susunod na mga araw, wala tayong inaasahang LPA o bagyo na makakapekto sa ating bansa. At sa ating lagay ng panahon, halos buong araw, asahan po ang maulap na kalangitan sa Bicol region. Asahan ang kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, asahan po natin ngayong araw ay maganda at maliwala sa panahon, maliban sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. At dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas at kasama na rin ang buong Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Wala tayong galing warning ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasahang matataas ng alon. Pero, paalala sa mga kababayan po natin na mabalak pumalahot sa ating karagatan, huwag kalimutang mag-ingat. Dahil sa mga thunderstorm na nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat sa ganap na 6:16 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamayang 6:03 ng hapon. Ayan po ang ating weather update sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, ako po, Alzar D. Aurelio. Yan, so thank you, no, and weather specialist and Pag-asa Shearline. Magpapabilin nga magpapauran Visayas. Mini adton kakulup nga na-experiensyahan natin. The rest of haladaw nasa ring Monday din, no? Shearline lagi hapon, Mindanao and the rest of Eastern Visayas. So magiging madampug ito nato na kalangitan, may mga patsara nga pag-uran. Dara ini hito na easterlies, possibly in mga flash flood or landslide sa dara hiton igula nga dahin usahay masulog nga mga pag-uran. Sige lang, no, maging ikmat labi na ito na ada mga low-lying area. Alright, so nato na oras sa 25 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga. Waray man na didi pa abiso iton isa melko nga magkakamayada, no, hin brown out. Alright, so aton kung taadto kakaistoryahan Sir Manny, may pagisumpay hiton na mga update, may kalabutan hiton na provincial paid teachers, maaro kita hin-update kahaman hiton aton na programa, makadto kita Kapitolyo para naman masaydan kita kay hanakalabay nga simana nagpirmahay nahin na MOA
adton mga mga maabot 1,200 unina masasaydan kita ka na Sir Manny para naman yan nga batch kay 3 months ini iton ira naman na pagtrabaho kung nakapag-start na ba kay meda na hadto mawawa kay nasa ring ma-start adto by February. So aton ini i-follow up ka na Sir Manny kung nagpiragihap adto na naka-avail na provincial paid teachers dinha aton na probinsya na sinirangan na Samar. Nga nadamo pa ito na aton i-follow up may kalabutan hito na pagtaga-edukasyon nga programa hito na provincial government. Alright, so padayon kita ato na mga notisya. Na istorya ta naman la adto na provincial government han Eastern Samar. Maupay nga morning ato na mga friendship dida naman ha Eastern Samar information Provincial Information Office. Maupay nga morning. Sugad man nato na mga kabakyang hapagpadangat hin na mga impormasyon na balita may kalabutan hito na pagtaga-agrikultura. Isaliwat ini nga flagship nga programa hiton liderato yan hiton aton provincial government pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni iton pagtaga-agrikultura. Oo, kay good news ini adi na. Napiho na ini one time paka-attend natin hadton pa-presscon dito naman Philippine Statistics Authority bisita adto nga resource person Sir Ted Apura ito Provincial Rice Program Coordinator ito Office of the Provincial Agricultural Services. Adina kay adin natin mga pictures sa Engineer Alcuin. Binisita nga daha opisina hiton ato na talahuron nga Governor R.V. Ivardoni adto na mga tinaglawas na Department of Agriculture Regional Field Office 8 lakalabay nga simana. Ayan, so kumpirmado na nga magiging host iton provincial government iton Eastern Samar pagbubuhaton nga 2026 sa Rice Derby Project. Nga gidako ini iton magiging papel para iton pagpalangbo iton aton agri sector ha Eastern Samar. So karayagsid ngun dakiton aton paglalauman nga mapapahitaas iton produksyon hiton humay. Pati na iton syempre iton kapasidad hiton aton mga parag-uma dinhi ha probinsya. Kay nakalabay nga simana nagkamayadahin na meeting. So dida naman ha Kapitolyo nga nakigsumpayan inihi Governor R.V. Ivardoni nga da naman hadton mga opisyal hadton DA Regional Field Office 8. So ira didagin irestoryahan adton pagtaga-preparasyon technical kung ano ba iton mahibubulig para hiton implementasyon hini naman nga big event ini. Pananglitan nakalabayng kasing tuig adto naging host Southern Leyte ba or Leyte Province. So yan na naman hikita iton gobyerno probinsyal hiton sinirangan Samar. Nasa ring adton Office of the Governor or adton OPAS iton Rice Derby magiging plataporma inihiya para maipakita adton magkaiba-ibang moderno nga teknolohiya iton agrikultura. Ipapakita liwat dida ito na mga dekalidad nga binhi, ito na mga epektibo nga mga pamaagi iton pagtanom hiton humay. Kumbaga magkakamay-adahin pinakamodelo, modelo nga nga pwede pagsubdon magamit hiton lokal nga ato na mga parag-umahin na humay. Syempre waray ibahin nga tumong or katuyuanan nga mapahitaas mapauswag iton na production kada hektarya. Pero ladton sa ring ni Sir Ted mga 52 kavans per hectare iton average yield hiton aton mga rice farmer. Syempre kung mapapaupay iton aton iton technology hiton pag-uma
baak ay mahitaas ini ito na production. So dugang nga kita no hiton ato na mga rice farmers. So may dahini mga bisita yada man ano iton mga taga DA na region. Yada ito na rice program staff Mr. Leo Francis Maldo, an assistant field operations division chief na DA Regional Field Office 8 Dax Gabriel Morfe. May dalawat kita Agricultural Program Coordinating Officer han Eastern Samar, Ma'am Grace Ocania Palconet. May din hira opisina no din hinaman haaton di daha Kapitolyo. Ngan syempre yada Ma'am Gina Swasba ngan Sir Ted Apura hiton Opas. So iton Rice Derby, nasa ring ito na mga taga-opas, didaliwatan aton one time, pakiistorya kan Sir Ted, diri la ini competition, ano, kay ginagkakamay-ada inihin paghiman upay-upayay, no, hiton pagpatuman hiton agricultural program, iton kada probinsya, inigihapon in oportunidad ini para hibaro, iton aton mga lokal nga parag-umayn humay. So kasi nagkakamay-adin hirahin active participation ano iton aton mga parag-uma salit gida kainhiya ano nga mahibubulig para hiton paghitaas iton production hiton bugas dinhiya aton ano probinsya hiton Sinirangan Samar. Hain na maini Ate Pen mapakiana kamo no. Hain na maini pagbubuhatang Rice Derby. Subayhan aton istorya one time Sir Ted dida ini habungto hiton Dolores didto hiton mga iraya iton hagluag ano iton mga rice field. So matikang iton project mga pauna ano nga info iton project duration March to October 2026. So magpapasinganhi ano hiton nga duration in mga seed companies nga may dahira showcase nga mga kinabago nga mga rice varieties, mga organic fertilizer company magpapasinganhi no an biofertilizer, may da soil ameliorant ngan iba pa mga inorganic fertilizer companies. So masyado inihin na kamaupay ano nga higayon para daman mahibaro iton aton mga parag-uma no hinahumay so dinha aton na probinsya hiton Sinirangan Samar. Haluag pa damain nasa ring Sir Ted one time hanauton pakiistorya. Salid bantay niyo aton na mga parag-uma no dito dapit may hinula. So pero waray diri partikular ano kun ano nga barangay dito naman na hinula Dolores. Ito na dagga ini nga may da mga farmland ano, mga rice land. So dito naman habungto hiton Dolores. Ayan. So thank you hining balita pinaagi hadton Office of the Provincial Agricultural Services. Madakan Kuya DJ Dondon Kainto hadton mga pictures. So kumpirmado na no nga magiging host iton Eastern Samar Province iton 2026 Rice Derby Project. So magpapasinganhiin mga dagkeng nga mga kompanya pagdara hiton ira mga farm inputs, implements para matutduan iton aton mga parag-umayn humay dinhi aton probinsya hiton Sinirangan Samar. Bisan kun dito iton project site ano Dolores in pwede gihapon ini adton taga-ibang bungto ano aton probinsya. So may na kita dida nakikita nga report ni Ate Sok samtang nagpapanmulat kita ano ito na balita tikang field ito na Provincial Veterinary Office naman ginpapakasig iton food security iton disease-free livestock nga programa aton probinsya no hiton Sinirangan Samar. Paupay ini para naman ini hiton livestock ano naman nga parte para liwat hiton aton mga estihanon. Ay nagkamay-ada last week naman hin Livestock Coordinators Consultative Meeting. Pangunguna hadton na Provincial Veterinary Office pinaagi kan PVO Chief Doc Melanie Usita.
So gintambungan ini hadto na mga magkaiba-iba nga mga municipal agriculturist, meat inspectors, magkaiba-iba nga bungtohan na probinsyahan sinirangan Samar nga naging representante ni Governor R.V. Ivardoni, Attorney Jason Espeso. So last week damain maupay na sa ring to pano usa ini hiton mga programa nga gintututukan hiton provincial government iton pagtaga-agriculture. So kuan damain hiya labot la iton edukasyon pagtaga-agriculture. So unina aton talakayon ini adton kahimtang hiton African swine fever ha Eastern Samar. Salit stricto yan ha ay kamo ka ayaw kamo kaburong nga may ada lagi hapon na mga boundary checkpoints kung masulod kamo nga ni Eastern Samar kay pagpanalipod la iton para diri na daman kita maalakbatan iton na probinsya nga niyan hadi ginko-confirm pa di ba may danadaman di hasur nga dapit nga suspect pagalangan ni hadton ASF amo nga diri pakitatal nga nalilift iton ASF para madeklarar ASF free iton Eastern Samar. Salig gin papakusog ini iton border control checkpoint. All right, so adi halinya telepono hi Ate Sukoy may pagisumpay ini hiton walang gutom program orientation para hiton mga bag-ong beneficiaryo. So diniha aton syudad hiton Borongan. Ate Sok, good morning. Yes, Ayan. ka dyan, Tanshu. How copy ka sa amang pen? 5x5 Ate Sok. Okay, sige, maupay kay natin upay na naman didiit. At latos, tikang didihayupan gym. May new dito binabati sa background. Nagdudumarayan na hin orientasyon adto na parahan WGP. Walang gutom program. May da subra 700 kamahi dudugang hitoan WGP dihin naman syudadan Borongan asya inhirang egin papailarong in orientasyon syempre aton kasugungan WGP maman apat tarimunyo sugad man natin mga kasugbong City Health Office ato nakatuka pagtaga nutrisyon ng staff ngan sugad man aton mga kasugbong hantas so Public Employment Service Office kasi may mal-related man daman in heton pagtagalay alihod kasamang pen tapos inhira kay 700 man sobra in ginto nga ira may dauni na hitkilip ng orientasyon didila gihap ha arayupan gym iniin dugang na iniya may nakita sobra 3,000 nga mga walang gutom beneficiaries din naman syudadan Borongan kibali dugang na niya kasamang pen nasa ring didi adton aton kasubong State Health Office diyan nutrition section nga inya nang iging papailaram orientasyon tikang inhiyahin unse nga mga barangay nga dinahan naglabay nga liga meeting nag-audience adto ma'am patrimonio inigin sabi kasamang pen tapos ang pag-extract niya warin niya pagmuli-kulikong kunan pagpili ang gimbasihan mo adton listahanan 2018 and 19 nga pag-survey Maiha na. Yes, correct. Kadyan, kasamang pen. Sa libidhad itong liga meeting, damo talaga ang mga questionnaires natin mga punong barangay. Maupay nala kay adton mga unob na nga mga kapitan hadto nga naka-witness na nasabi nga in survey as in wala talaga panglabot adton taga barangay council. Baga adton mga enumerator sila talaga adton nasuyod nga tuhan na mga kabarangay. So asya ini kasamang pen in 2018 and 2019 nga survey
subangin malaat hadto gikukuri ipa tapos siya na diri nagadsugad hing ka magkuri balitaw ko niya food stamp kasamang pen di ba nga inyatagan Ibinabaliw. Yes, so po in worth in 3,000 pesos nga pagkaon nutritious nga mga pagkaon. So siya inya na didi it una nga nakatuka pag oryenta natin mga kasugbong hadton Public Employment Service Office pagtaga-profiling inhira ka sa mga pen iton ira Kaya na ate, 2018 pa? Yes. Bangin na itira Yes. diri qualified. Kasi nga niya kasamang pen ang sarili kapitan nga may lugod mamang kablas Correct. tapos siya di pero kay answering nga to ni Ma'am Andy dahan LNB meeting kung ano talaga ang na-extract nga datos tikang hanto nga listahanan asya talaga hiya it mahiupod nga kung may daman mga questionnaires i-validate na lait hiya and then kung may question diri la tubtub daman nga pag question nga siya nga ninin hiya kumbaga susuna-suna talaga tiya as to the era kwalifikasyon kung mga gigkakablase natin nga mga kapatid pero ang sering niya kay na ano man lahira na upod man hira di dan lista as in upod itira yan na iton programa kung may mga questionnaires nga nasring 4 piece siya tapos di pa mga sugad dihit kasamang pen di mamangkuri mga ni hiya kay sa nahiupod lugod so asya itiya kasamang pen ditohan LNB meeting waray katapusan nga mga questionnaires pero to upanim 2018 2019 yada 2026 na 8 years marami na. nangyari bang at hadto di ko korean kamutangan hiya na darang paniguro diri nagadsugad hin na mga kamakure sunakat manhirahan database na extract adton name para nasabi nga programa so asya niya di kasamang basic pen ito nag-share ng impormasyon na natin mga kasabungang Public Employment Service Office kasi as to the datos liwat kasamang pen hita era employability kasi di ba iton peso and nagsusumpayan may tirang hidoli kung may mga livelihood opportunities nga ginahatag hiton doli agin ko kostro may tahiya hiton na peso so kinahanglan again may daman babasihan nga data so actually di gini-explikar kung tay pauna no itayra pag sell up hiton nga datos itaira employment status itira pagbuhi na ano itira karoyad nga pasiglan nga pagkabuhi ano itira surok yan hit income mga sugahiton nga basic magigiyano ka naman ng gobyerno hiton kunira hinuhudahu iton matatagan hiton mga oportunidad Ate Sok, yes iton hiraya na nga na-attend masisiring ni tirang final hira na talaga kay na-attend na mahiran orientation. Yes, na-extract na itira ditohan doon listahan. Asya nga niya tan nasabi dito damo kasi ang question anan mga pibing at nga nauba nga Juan mamampobre man Pedro kay ano nga daan asya na hipod. Yan sabi hadtuhan mga niramamaan patrimonyo ito naton coordinator ni nga programa na kung ano nakadan lista ikukan talaga siya iga papatuman ipudiran programa kung may daman mga question i-validate na lang damay hiya nga lista ano ate Sok an dida gini-istorya ba ginsusumat kung ano an kwalifikasyon ang kwalifikasyon ni kasamang pen ginsabi dito ang liga ng mga barangay ni Ramaman durante hadton nga survey igen papakiana dito in mga questionnaires nga mahibabaruan ani mo estado han kinabuhi hanim kakablasan kasamang pen yes so madepende naman tanim truthfulness han pagbaton han mga question. Takay to upan sa rin na sa nga PB nga naka-witnessan to ang iba kasi daman nga mga household diri daman hira na pa interview kay asin ano nga mga pagyaro interview da daman so gadin ni ang bangin mala daman di kita maaram kung ang ira daman pagbabaton in diri daman truthful so asya damat
kasamang pen. Pero ang saringan to ni Ma'am Ann, kung ano siya na nga na-extract nga names nga beneficiaryo hini nga WGP, ira talaga mahiupod. Siya talaga subuha ira pag-implement hini naman nga programa. Ano man ate sok an ira mga kalungganayan hit? Sano it must start? Siya hindi dito ating pagmamalahibaruan kung saan inira may start pagka-receive hit nga food stamp worth 3,000 3,000. pesos. One time ba it? Ha? Monthly? Monthly tiya kasamang pen. So siya nga niit nga di ba una may nasari nga nga mga pagkaon, mga parso na maindog na kipod kasintutanan. Unless din ang pag-istorong ni Ma'am Bisolok at atan din ni coordinator kukan na tira naniniguro ang DSWD nga may natin din entrepreneur nga mapasar para hira adton magiging ito accredited nga siya adton masertipikaran nga accredited adton DSWD nga siya adton magsusupply na food kay danay mga taga-higrayo pa kasamang pen. Pero siya di ba, doon ira-post ang State Health Office, di ba, doon nutrition nga division, section, inatong kinita dito at doon magkasaning-saning nga mga pagkaon, nga mga nutritious, may grow food, samang pet. So, siya dito natin, witnessan nga kaguriba ato upang. And dito naman City Hall yan na nagakamay dahin committee meeting adton Committee on Transportation pagsiha pag-aksyon adton 28 aplikasyon hin prangkisa para hin motorized tricycle for hire din aton nga tomorrow ang nasabi liwat nga komitiba ni magkakamay dahin committee hearing pag sisihaon naman papanginsayod nga damahin dadabihan mga adto nahitabo nga makariman di mga aksidente kakalsada na naglabay hindi diha base sa kundi dapat nga mga warm bodies adto naawat ang kinabuhi kundi tuluhin in mga burungalan. So tomorrow yan didiliwat sa session hall 9 AM pero may daw good probability nga posible hiya reset afternoon kay hiton posible magpatawag naman tomorrow in special session adton sanggunian panglungsod kundiin pagtratrataran adton request han City Schools Division Ichdatan Borongan may kasumpay na inihita ira pag mabalon kasamang pen at pag-join hit Borongan City Schools Division hiton yan nga first week hiton March dito naman bye-bye city. So, piralanto hiton aton. Yes, may pag-good news. Para mga PWD, tomorrow liwat magkakamay dahin payout. Didi naman hining aton binyuhan yan ay WGP Program Orientation. Didi liwat arayupan gym. Pasiuna nga balita, may dahin ni Subraw 1,100 daw good basta tanan nga mga rehistrado nga PWD ang syudad dan Borongan. Inclusive na kasi inya na nga aton pag-amend ang ordinansa tanan basta rehistrado nga PWD ang syudad ng Borongan ma-receive in monthly monetary allowance and deduction of 250 pesos. Parehas lagi ang kantidad kasamang pin ang pagkakaibala kay mga tanan nga mga rehistrado nga Boronganon nga PWD itong syudad ng Borongan. So buwas di harayo pansim at nalaliwat isisiha kung pira nga kantidad kita ira ma-receive kung kanan pira kabulan nga monthly allowance adton ira makakarawat na nasabi nga mga beneficiaryo. So natika kung di nga binyuhan at arayupan multi-purpose gym natika natika favoritism balitaw agsabidi pag dumaraan mga actividad. So signantalaan ay kasamang pen and once mag-share din Ma'am Ann Patrimonio ito natang coordinator Syudadan Borongan para nasabi nga programa kung iti mga pa-update kasumpay naman hini nga programa basta natin ni Baro may da sobra 700 nga mahidudugang nga mga Boronganon hini naman nga WGP program ni national government. So signantalaan ay tensyon ngayon nga dato natin mga kasubong adin staff ni Ma'am Ann
naman, sugad man, nandito naman City Health Office at doon nutrition section, mga staff ni Ma'am Chat, si Akla, ngan sugad man peso, Public Employment Service Office sa syudad na Borongan. Ate Sok, back to you kasamang pen and thank you. Alright, so mga salamat Ate Sok Aberia. So direkta nagbabalita tikang naman City Hall. Ang report ni Ate Sok, nagdarahat oras sa 9 minutos na laog sa magalan sa Jess. Pasudlin natin ang aton mga intern from ESO para naman mabatian niyo ang ira naman mga nalikom nga notisya para yun ang adlawhan na Lunes sa Pebrero 23. Nakalabay nga bulan, may pagisumpayhan kan Ate Sok balita, nagkamay-ada na ngayon pinakasyahan nga food redemption han walang gutom program. Kay monthly ngayon ini. So yan na naman, may daan na naman yan bago nga mga benepisyaryo. Mo adton ginpailarom in orientasyon, mamay ka 3,000 per month. Ira ibabalyo nga dahin accredited nga tindahan or supplier. 3,000 food credits kung tawagan. Sana all nasa ring hi Ate Merns. Di na gayt magpipinan na rabaho. Ay na hira 3,000 kada bulan. Balitaw, sige, gamitan niyo na maupay. Ito naman kasi, pankuan letiya, pantawid. Diba mga miyembro inhira, hadton listahanan, hiton DSWD. Iton iba naman, di rin nahira na nanarabaho. Kay may da naman nira, anay. Sige, kadiadton iyo mga ginhimo nga mga balita headlines para aton basahan para yan ang adlaw. Siyete minutos na lang kabarangay ug sa magalas sa Jess ato na pasadahan aton mga notisya na hikay aton mga intern work immersion student from Eastern Samar State University. Unahan natin hi Ivan Lavado. Hi hi Ivan. Taga Ando po. Ando, yan. Uy, good morning. Oo, mga taga Ando Island. Tikang kaya na Ando? Opo, na... Kumusta man yan ang kadagatan? Maupay na po. Di po suwahan na last week nga talaga As in, mabalod. One time, nagkikinulawak di Mabaybay Boulevard. Wara kikita ang inapailarom. Opo, talaga Dagkuan balod. Pero yan so far, so good. Ito na aton kadagatan hapagkaya na. So that's good news. Kahampang natin na hira Ivan Lavado ngan Alexis Balutabot. Si Alexis taga din hi Alexis. Taga Pagbabangnan po. Pagbabangnan. Oo, nag-istorya na kami. All right, Shahan, nga notisya lokal. Illegal nga pagbaligyahin ng gasolina na surapo han mga otoridad halyurente, duha nga suspetsyado arestado. Adi aton pamatian ng report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Malampuson nga nadakuphan mga otoridad Halyurente Municipal Police Station o MPS hailarom han pamumuno ni Kapitan Bermudo L. Gulo III, Acting Chief of Police han bungto induha nga tawo tungod han pagtalapas han Section 3 han Presidential Decree 1865 Illegal Trade of Petroleum Products hadtong Pebrero 21, 2026 barangay na Ubay, Llorente, Eastern Samar. Ang nasabi nga operasyon in ginbuhat subayhan kaugop o kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan para
kamurayawan nga kauswagan an estratehiya kontra ha kriminalidad han Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO. Ini nga operasyon in ginbuhat ha pakipagsumpay han Llorente Municipal Fire Station han mga taga ESPPO Provincial Intelligence Unit o PIU ngan Bureau of Fire Protection o BFP. Kumukabahin han mas gimpahugot nga kampanya kontrahan illegal nga pagbalidya o distribusyon hin mga produkto nga petrolyo. Ginkilalan mga nadakop nga suspects nga hira alias John 30 anyos ngan alias Chris 20 anyos nga pareho residente yan Hernani Eastern Samar. Ang mga suspect and aktual nga nadakpan nga nagbabaligyahin na gasolina nga naabot hin 1,200 liters na may ada aging babana-bana nga kantidad hin 78,000 pesos bisan waray kaangayan nga permiso nga mga dokumento tikang ha mga hitutungudan mga ahensya han gobyerno. Ang mga nakakumpiskar nga gamit nga produkto in gindarahan Llorente MPS para dokumentasyon ngan pagpasakahin na kaangayan nga kaso ha korte. Ini nga operasyon in nagpapakitahan mabaskog nga pagtigdong han aton istasyon nga papatuman hin maupay nga balaod nga nagbabantay kontra han illegal nga pamaligyahin petrolyo. Tuyo naton nga masiguro an kaluwasan han publiko nga malikyan an peligro nga darahan sayop nga pagtago ngan pagkaput hini. Siring ini ni Kapitan Gulo III. An mga suspetsado ang gindarahan Llorente MPS parang kaangayan niya proseso ngan disposisyon subayan mga legal nga pamaagi. Base ha balita nga sinulat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalo sa Bilizar para ha Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Thank you da mga salamat Ivan. Kadugangan nga sumata lokal. Borongan SP paghisgutan ha Transportation Committee hearing adto na vehicular accident ini ha Basay Samar diintulong nga boronganon naawat adto na kinabuhi. Adi ato na pamatian ng detalye ha report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas report. An Borongan Sangguniang Panglungsod Transportation Committee paghihinusgan hihisgutan an makamaratay nga aksidente habase Samar nga naglalakip hinbanti kang haborongan nga nakapatay hintulong nga residente. HSP member Ian Ervin Galo nag-imbitarhan DYAS Radio Pilipinas Borongan ngadtohan hearing para maimbestigahan ang mga permisohan bihikulo ngan pagsunod han mga balaod habo transportasyon. An hearing nga naglalayon nga pagrigunon an mga pitad para ha seguridad han publiko pagdudumaraon Pebrero 24 para Sumat Estehanon. Alexis Balotabot nagbabalita. Sagka naman kita ha mga notisya ha kauluhan. BOC nagpahimangno OFWs kontra drug modus gamitin peke nga libre nga tour. Ala daw detalye Ivan ini naman nga balita. Radyo Pilipinas report. Nagpahimangno ang Bureau of Customs o BOC ha mga overseas Filipino workers ha sindikato nga nagamit hin peke nga job offer nga libre nga tour o pamasyada para may butang an mga ngan maidulong an mga illegal nga droga nga niha Pilipinas. Siringhan BOC target han mga sindikato an mga OFW ngan mga aplikante nga nagtuturoy hin trabaho halangyaw. Kundi in ginooperan hirahin madagmit nga deployment o libre nga biyahe kabalyuhit pagdadarahin mga bagahe o di nga ni mga gamit nga may ada na sulod nga droga. Gin sasagdunan an publiko nga
siguraduhon nga lehitimo ang recruiter nga employer. Angay liwat panginanuhon hin maupay ang tanan nga mga dokumento at mga travel arrangements. Mahugot nga gin papahinumdom customs nga diri tumuyang hin iba nga tawo nga magbutang hin bisan ano nga haiyo mga bagahe ngan pagdarahin ano man nga mga gamit. Ginaaghat gihapon han BOC ang mga OFW kung may ada kaduda-duda nga mga aktibidad dayon makipagsumpayan ha Department of Migrant Workers o DMW ngan haeraahin siya. Para ha Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Alright, so natin na oras sa kabarangay, may na kita 2 minutos na nagkalabay haala sa Jess. Ang isa pang balita, tikang kauluhan, adto na Bureau of Immigration, amoy nakadakupin na dayuhan. Nida ini may pagisumpay scam hub. Alright, so ang detalye papahamtang ni Alexis Balutabot. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Gindakop ang Bureau of Immigration ang duha nga hapon ngan duha nga Chino ha Angeles City, Pampanga. Tungod han ginaaligar nga paghidabi ha telecom fraud online gaming scam ngan iba pa nga mga illegal nga aktibidad. Gindumara ang operasyon kaupod han PNP AKG nga nadiskubrihan nga overstaying nga undocumented ang pera nga mga suspitsado. Gindara hirangad to ha BI Warden facilitate hatagid samtang nagpapadayon an investigasyon kontra han ginaaligar nga scam hub halugar. Para Sumat Estehanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Alright, so thank you. 3 minutos na nakalabay haala sa Jess. Alright, so sagka naman kita international nga mga balita. Pagbuto Ukraine na giniimbestigaran nga terrorist attack. Adi aton detalye aton pamatian hi Ivan Lavado. Radyo Pilipinas, report. Usaan patay ngan pera kadosena naman ang Samaran. Kahuman magbubto ha syudad han Lviv, ha Ukraine han Domingo, hausa nga insidente nga ginyangaranan han mga otoridad nga terrorist attack. Siring han Regional Prosecutor's Office, na hinabuin han pagrespondehan mga pulis sa usa nga emergency call, may unong hinsamok hintindahan dapit han sentro han syudad. Sumalahan presidente han Ukraine, nga hi Presidente Volodymyr Zelensky, inadakop naman ang ginsususpetsaran han insidente. Ginyara na naman han otoridad an namatay nga hi Victoria Shplika, 23 anyos nga babayi. Para ha Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Pagpapadayon na ato na taramdan Sumat Estehanon. Kadugangan nga notisya tikang halangyaw ipapahamtang ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas, report.
Ang militar han Estados Unidos nagdumara hin atake May da nakakuan nila. Okay, so ato na balikan Alexis sa Balutabot. Go ahead. Ang militar han Estados Unidos nagdumara hin atake kontra han ginaaligar nga barko nga nagtatransaksyon hin droga ha isti han Pacific Ocean han Biyernes. Ini nagresultahan pagkamatay hin tulo nga individual an usa sa Southern Command an nagpasamwak. Ang militar nga nagreport nga an operasyon nagtutuyo nga pudngan an pagbuhos han illegal nga droga ha rehiyon. Waray na dugang nga mga detalye mahitungod han mga pangilalan han mga namatay o an espesipiko nga lokasyon han insidente. An US Southern Command nagpahayag nga iniya nagtatagad hin pagtrabaho kaupo dan mga nasod nga nagkaalyado para kontrahon ng mga transnational criminal organization. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Alright, so thank you, Alexis. Nga naman kita lighter nga balita pagtaga showbiz naman. May dagin andam Ivan Lavado palabas nga The Loved Ones mas kinusughan Valentine's Day ngan Chinese New Year. Kayo no daw lang nga mas naging patok ini Ivan. Hala daw, idetali ini nga notisya. Rancho Pilipinas Report. Nalikom in 95 million pesos han palabas nga The Loved Ones starring Ann Curtis nga Jericho Rosales. Dara inihan daw nga magkurulaw han adlaw han Valentine's nga Chinese New Year. Basa ran iba-iba nga mga sources in kinita daw nga kwarta han palabas in 55 million pesos. Ang iba naman na nga 75 million pesos. Pero bisan ano pa man, dako ulag ihap nga achievements ini para han nga duha nga artista nga executive producer han palabas. Labi na kay ang The Loved Ones, ang highest grossing Filipino film han 2026. Makukulawan ang The Loved Ones sa iba-iba nga states sa Amerika pag ginreleasehan ika-20 Pebrero. Ann Curtis ng Jericho in maiha na nga magsangkay ng proven na good an iton era chemistry o kamag-angay ha pelikula. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado ang iyo kachika. Kung may dala din nagkakalaw kita. Oo, pero ano daw lahat takloban may dana ba? Siguro may posible, no? Pero bago man adit niya palabas sa The Loved Ones. Pero na kita 95 million. Wow. Dito patan Viva ang nagagawas nga. Oh, wow, kaupay, no? Impormasyon. Sige, maram ka kung ano ang istorya. Diri. Adiri. Di pa naman nakatparad ko lawatin yung mga romance kada nakaka-relate. Oh, naman. Bakit naman? Dapat makarelate tayo. Anyways, no, sige. Babantayan tayo ni bangin hinga dahito Netflix, no? The Loved Ones. Wala naman ibaraya. Wala naman. Tiga kitahin makakapagkalaw. Mga pinirata na lang po. Ay, diri pwede. Diri pwede. Laksi. Okay, sige. Thank you, Ivan, ha? Nga di naman kita hapagnat ha kasag, nga notisya may dagin andam Alexis. Phil Cycling Road Nationals nagtitikang na. Diin ini hatagaytay. Hala daw. Ano inihiyang klase hinapaiyas Alexis sa Balutabot. Sige na, ibalita ini. Rancho Pilipinas Report. Ang Phil Cycling National Championship for Road 2026 magtitikang ha syudad han Tagaytay yan ang adlaw Lunes nga igimpakpakitahan master category nga gimpapasidunggan inusa nga batanon nga siklista nga trahedya nga namatay hatinikangan hini nga tuig. Mark Arbin Espanya Armendez usa nga promising nga batang Pinoy gold medalist namatay han Enero ha edad nga 18. Bata ba? Anmin junior category
nagpagngangaranan ha iyan handumanan. An even nga ginpresentar han standard insurance ngan an MVP Sport Foundation naglalakip hin mga kompetisyon ha kriterium individual time trial ngan individual road race para hindurdilain nga mga edad. An master races nagpapakita hin 7 nga edad nga grupo kundiin ang mga ganador makakakuha hin mga endorsement para ha international nga mga kompetisyon. Ang presidente han Philippines Olympic Committee Abraham Bambultilintino nagdayawhan makusog nga parte hin 300 nga mga siklista igim pa doon ang papel ha event ha grassroots development para sumatistihanon Alexis Balotabot nagbabalita. Alright. So, hapag hinumdum, hadton batanon nga namatay, no, nga siklista. So, hiya dida gintagan hin pagkilala. Oo, dida hadto nga ginbuhat, nga pagtikang han Phil Cycling Road Nationals. Oo, so, hino dida aton pambato, dida ang kilala. Hikuan, ma'am. An imo balita. Mark Arbin Espanya. Alright. Hernandez. Ano iti nga klasiyahin paugnat, Siklista. Biking? Biking. Oo, tapos ano yun hiya, by race may Racing siguro. Oo, tapos ano yun hiya, may sunod-sunod nga ano itong tawag it nga mga mahilig hiton pag bisikleta. Cyclist. Oo, may da halimbawa human ka nahan usa ka face, may da haim didto matapo, ganun ba yan? Ay, Or dire or individual la hiya, Individual siguro, individual la. ma'am. Sige. Parang- So babantayan tayo ni kay pero it kaadlaw wala di da ka mention how many weeks or Waray days po, waray. Sige po, bantay natin ngan oo, bangin an iyo didagin babantayan makadaog. So national man lain na hiya kumbaga Filipino. iba-ibang probinsya or iba-ibang lugar inatambong. All right? So mga salamat Alexis ngan Ivan han iyo pakiisahaat. So babantayan ta pa buwas Sige, thank you. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, ngan sugad man an aton mga naging kabakya nga intern from ESO, Ivan. Yes, ma'am. Ivan Lavado. All right. Alexis Balotabot. Thank you. Ngan syempre, kaupod natin didi Master Control Engineer Alquin Baldonido, Transmitter Chiftig Joey Policarpio. Naging kabakyang naton field pinaagihan report ni Ate Sok Aberia. Ngan sugad man mga salamat sa Rian Arinto ito naton PIA Regional Head. Thank you so much ngan Maria Jelina Lehion. At ipen pumida ini utro kami nangingimbitar para buwas di nila aton taramdan. Sumat estihanon. Maupay nga aga, God bless po ha aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. 999-229-17